ang destinasyon o bansa na lumalago ang ekonomiya. Iniulat din ng Pangulo ang muling pag-akyat ng stock market. We have found our niche in the world through the faith and excellence of Filipinos all over. Planning, productivity, and good governance have combined to place the Philippines among the top 10 destinations for booming economies growing at a faster rate than average, measured against turnover and employment. We're in the right place, we're in the right time to receive supersonic investments for a supersonic journey to the ranks of the first world by the next generation. I have no doubt that the Filipino will prevail against all odds and against the politics of tearing down and destruction. Kasunod nito, muling pinasalamatan ng Pangulo ang business community dahil sa pagiging positibo na matatamo ng bansa ang target na economic growth. Formal na rin ito hiniling sa kanila na maging katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak ng pagdaraos ng mapayapa at malinis na halalan sa Mayo. Pero apila nito sa lahat, maging batayan ang pagtamo ng makabagong Pilipinas sa halip na muling balikan ang lumang reklamo at sentimiento. Nauna nang nagpahayag ang pagkadismaya ang palasyo sa paraan ng kampanya ng oposisyon kung saan ang sentro ay ibaksak ang Administrasyong Arroyo sa halip na bigyang katuparan na ibangon sa kahirapan ng mga Pilipino. I seek your help for clean and peaceful elections in May. We're hopeful that with your support, the May elections will be about the future, not the past. About new ideas, not old complaints. And it should be about fighting for a stronger nation and not just fighting. Business and national prosperity live and thrive on bridges of unity and teamwork. That's what shared responsibility is all about. Business does not thrive on tearing down or rending our cherished institutions. Muli naman, tinanggap ng Pangulo ang suporta ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Ayon sa Pangulo nito na si Francis Chua, ipagpapatuloy nila ang pagsuporta sa mga programa ng Administrasyong Arroyo, partikular na ang reformang pang-ekonomiya. Para sa National Broadcasting Network, Rocky Ignacio ang inyong naging tagapagbalita. Para naman kay Finance Secretary Margarito Tebes, malaking hamon sa Pilipinas ang mataas na rating nito mula sa Grant Thornton International Business Report. Dahil dito malakian niya ang tsansa ng Pilipinas na makakuha ng mas malaking bilang ng mga foreign investors na siya magbubukas ng karagdagang trabaho para sa ating mga kababayan. Makaka-encourage po ito at makaka-attract ng mga foreign investors. No? Dahil magandang balita ito. At sana po ganun pong mangyari dahil kailangan natin ng investment po dito sa ating bansa para makatulong naman yung foreign investors sa pagdagdag ng trabaho sa ating mga mamayan, no? At maramdaman ng ating mamayan ang gumagandang tinatawag natin economic fundamentals. At responsibilidad na po ng ating pamahalaan, kasama na po tayo, na ma-maintain itong performance ng nakaraang 2 taon. At malaking hamon po ito dahil hindi naman madali ma-maintain yung ating performance. Malaking hamon natin ngayon dahil meron tayong budget sa 2007 na pumapahig na gumastos tayo sa mga eskwelahan, social services, saka infrastructure. At dapat nga meron tayong revenues para masuportahan yan at ma-maintain po rin yung ating fiscal discipline.